Bingan nila. Kaya Tandem, tirahin mo. At napag-uusapan po natin yung insidente kamakailan dyan sa Tondo, no? Yun. Kung saan marami po ang nasunugan pero marami din po ang nagsamantala. Correct. At isa nga dyan sa mga inireklamo, yung mga nagtanggal ng mga kawad sa gitna po ng sunog. Nasa linya po natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Major Ines, magandang gabi. Live tayo sa Riding in Tandem sa balita. Si Henry Glenn po. Hi, sir. Yes, Sir Henry, Sir Glenn. Isang kalmado at pagpalang gabi. Ganun din sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Opo, Major, naging viral po, no, sa social media yung sunog dyan sa Tondo. Pero ang nakaagaw pansin po yung pag-aaway Tandem ng iba't ibang grupo para lamang makuha yung kawad ng kuryente. Ano na ho update dyan? Ang binabanggit, may mga inaresto na po tayo dyan, sir. Yes, tama kayo, Sir Glenn, Sir Henry. No? Meron tayong naaresto rito, si alias Jok na 29 years old at saka itong si alias Eman na 25 years old. Pareho itong mga taga-barangay 105 Tondo, Manila, kung saan nga na-inquest na ito kanina at ngayon ay nasa kustudiya ito ng Rabago Police Station. At ganun pa man, meron pa rin tayo doon mga additional, no? Isinorender na ng kanilang mga kamag-anak at saka ng kanilang pamilya. Yung iba pa nating na-identify dito sa mga nakuna ng video ng ating mga kababayan. Kasi nakita talaga natin, magkaroon tayo ng malaking sunog dito sa Aroma Compound. Maaga to nung Wednesday at nangyari naman yung insidente pag nanakaw ng mga kawad ng kuryente mga alas 12:30 ito. Kaya nga yun nga doon nga sa dami ng mga tao doon ay nakuha natin yung dalawa at malinaw naman na nakuha natin ng mga video yung mga iba pang kasama doon at ina-identify natin yun kasama natin yung mga taga-barangay at iba pang mga residente doon para masampahan natin sila ng kaukulang reklamo. Opo, binanggit nyo, Major, may iba pang isinuko dyan, no? Mga ilan na po ba ang hawak nyo dyan sa MPD po? Yes, yung dalawa na na-inquest na tapos meron tayong 4 na isinorender ng kanilang pamilya. At yun ay sasampahan na lang natin ng kaukulang reklamo kasi nga hindi na natin pwedeng sabi nga na ma-inquest yun kasi nga lampas na yung tinatawag nating documentary period. Ang complainant ito yung Meralco. Okay. At sila ang magreklamo dito sa special law natin na RA 7832 o yung tinatawag nating Anti-Electricity and Electric Transmission Lines of 1994. Kaya ganun pa man, nakita natin yung ating panawagan dun sa ating mga kababayan na nakita naman natin na kinalungkot ito ng ama ng ating lungsod na nakita na natin na sunugan nagsamantala pa tayo. Medyo umabot ba tayo sa punto na nabawi natin yung mga tanso? Pakita natin marami tayo na-recover doon. Yung iba naman sinusurrender na rin naman doon sa ating otoridad. At yun nga ang papanawagan natin na sa mga ganitong pagkakataon, yung malasakit sa kapwa natin. Katulad niyan, hindi naman lahat ay nasunugan. Kaya lang dahil sa ginawa nila, paano naman yung mga supply ng kuryente ng ilang mga kapitbahay nila doon na hindi naman nadamay sa sunog. Yan, totoo yan. Kasi pag binaklas mo na Tandem yung linya ng kuryente, damay-damay na lahat yan, Tandem. Major, alam mo, Tandem, every time na may sunog, Tandem, Major, alam mo yan, may police, di ba? Every time na may sunog, may police kasi kailangan din nila ng report ito. Sir, pag ganun ba, right there and then, hindi pa pwedeng damputin natin yung mga ganun? Yes, nakita nga natin, nahuli natin yung mga dalawa doon kasi ang dami nila. Marami tayong pinadala doon para magkaroon tayo ng area security doon sa lugar. Pinadala yun ng ating district director para tumulong tayo doon sa pag-secure ng lugar. Lalo nga sabi nga nakakalungkot nga dahil nga nakita natin may mga iba tayong kababayan na ginawa pa rin ito doon sa pagkatapos ng sunog kasi nagkaroon ito ng sunog maga At nangyari yung insidente mga lampas na ng mga tanghali, mga 12:30 na siguro ito, yung nakunan nito ng video ng ating mga netizen na pinagbabaklas nila yung mga kawad ng kuryente ron. Kaya nga may nahuli tayong dalawa at ma-identify natin yung iba pa ron kasi malinaw yung kuha nung mga video nila. Natulong natin yung barangay na nag-identify kaya nga yung iba doon isinorender na yung kanilang mga kamag-anak dito sa ating istasyon. Doon din po ba yung mga nahuli nating mga suspect, sir? Yung dalawa nating nahuling suspect na nabanggit ko kanina, isang 29 at saka isang 25 years old. Pare-parehong mga taga-barangay 105 to, doon din sa lugar na yan. Yung binabanggit mong reklamo, Major, gaano po kabigat yung parusa dito? Yes, hindi ko lang alam yung taon niya na mag-decide niya yung ating hukom kung ilang taon sila
magtatagal dyan. Pero ang ating kinalulungkot dito, yung perwisyong inaabot ng ating ibang mga kapitbahay na nakita naman natin na sabi nga may sunog na tapos dinagdagan pa natin. Sabi nga natin dyan sugatan na nga, dinagdagan mo pa ng asin, lalo masaktan. Aray ko. Major, bukod po dyan, viral din po dyan sa bahagi po ng idagdag na rin natin tandem, no? Dito sa may Mel Lopez Boulevard tandem, yung mga tinatawag na Spider-Man. Yung mga tahasang nagnanakaw ng mga gamit ng mga truck. Ano na ho ba yung naging hakbang po ng MPD dito, sir? Yes, nakita natin nung nakaraan, may nag-viral nga dyan. At nahuli agad itong mga ito. Nasampan ito ng kaukulang kaso na TEP. At yung panawagan natin, kaya galit na galit nga yung ating ama ng lungsod ng Maynila doon sa mga taong hindi pa rin talaga tumutugon sa panawagan natin dyan. At kahit yung mga nauna pa na nag-viral, may nauna kasi nag-viral dyan, hindi pa umuupong ama ng ating lungsod, yung ating mayor ngayon. May nag-viral dyan, pero nahuli din natin. Hindi natin nahuli doon sa ginawa niyang krimen, pero nahuli natin siya sa iba, doon sa pagsugal. At yun nga, nalaman natin na siya yung responsable doon sa isa pang insidente ng pagnanakaw dito sa kahabaan ng Road 10. Nawalan ka ng sapot ngayon, di ba, Major? No? Hindi, ano dyan kasi tandem, ang lalakas ng loob. Binibidyohan na sila. Alam nang binibidyohan sila. Binubusinahan na rin siya ng mga motorista. Tira pa rin. Tandem. Oo nga. Parang baliwala sa kanila. Di nasa kahon ka ng posporo ngayon. Tama ka doon, Sir Glenn. Sabi ko nga, Sir Henry, palagi ko nababang ito. Hindi palaging Pasko, may Semana Santa rin. At alam naman natin kung anong nangyari sa kanila. Kaya nga sabi nga natin, di ba, kung gumawa ka ng krimen, kung hindi ka namin napigilan, sisiguraduhin namin mananagot ka sa batas. Seryo, ganyan ka, malapit na undas. Ang bira. Nabanggit ko naman yung mga litanya kong yan. Tama. Major, as always, maraming salamat and happy weekend sa MPD, sir. Maraming salamat, Sir Glenn, Sir Henry, sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga ganitong impormasyon. Sa ngalan ng aming bagong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Abad, makakaasa kayo sa kagyat na serbisyo para sa Manileño. Isang kalmadong gabi. Yan, karaging tandem, mga kapuso. Of course, ating nakapanayamang spokesperson ng Manila Police District, Major Philip Ines Tandem. Ayan, malinaw tayo, tandem, ha.